sa lahat. Nung nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyari sa Tacloban, heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen at mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Testigo si Piatos, Mary Grace Piatos, isa sa mga testigong gustong ipatawag sa impeachment trial ni VP Sara. Ebidensyang BIR box, kahong naglalaman ng tax record si VP Sara, pinamamarka na ng prosekusyon kahit hindi pa buksan. Palacio versus Cayetano, Malacanang bumuelta sa payag ni Senator Alan Peter Cayetano na pinantatakip sa isyu ng korupsyon ang impeachment ni VP Sara. Gustong iharap bilang testigo ng House Prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara si Mary Grace Piatos. Pero ang tanong, mahanap naman kaya siya? Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit gustong iharap na testigo ng prosekusyon si Mary Grace Piatos? Yes, JK, gusto ngang iharap ng prosekusyon na testigo itong si Mary Grace Piatos kaugnay po dun sa alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. At kung babalikan lang natin, JK, kabilang itong si Mary Grace Piatos dun sa mga nakalistang tumanggap umano ng confidential funds. Naging kontrobersyal yung kanyang pangalan dahil katunog ito ng chicheria. At unang nga nabanggit yung kanyang pangalan, JK, dun sa pagdinig noon ng House Committee on Good Government tungkol sa confidential funds ng BICE noong 2024 at kasama niya yung iba pang mga pangalan gaya ni na Xiaomi Ocho, Kokoy Villamin, Milky Sikuya at marami pa pong iba. Ang nakapagtataka, Jiggy, wala rin silang birth, death at marriage records doon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Narito po yung pahayag ng ilang House prosecutors. Grace Piatos kasi nasa sentro siya. Nung pong kontrobersiya, nung pong paggamit ng confidential funds, no? Yung existence or non-existence po ni Mary Grace Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali, yung pong paggamit ng confidential funds. That is something that we will have to see in the next couple of weeks. If ever nakasama, if ever lang, I am sure that it will be significant in proving the prosecution's case, no? If ever nakasama si Mary Grace Piatos. The recipients are fictitious personalities, no? So, possible to dwell on that. At Marian, anong sagot dito ng defense team ni VP Sara? Jiggy, ginit nga ng defense team ni VP Sara na walang implikasyon sa kanila itong pagsama nga ng prosekusyon kay Mary Grace Piatos bilang testigo. Ayon po kay Attorney Michael Powa, nakahanda silang i-cross-examine si Mary Grace Piatos at iba pang testigong ihaharap ng prosekusyon. Narito po yung pahayag ni Attorney Michael Powa. Ang narinig ko, I think kanina umaga lang, na banggit daw that part siya ng witnesses ng prosecution. Well, that's the prerogative of the prosecution. And sa amin nga, parati namin sinasabi, once they're presented, they will be subjected to cross-examination on our part. At bukod dito kay Mary Grace Piatos, sino pang iba pang testigong naisiharap ng prosekusyon? Jiggy, kasama pa doon sa mga testigo para sa umano'y maling paggastos ng confidential funds ay yung mismong Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez. Kasama rin po doon sa listahan sina Colonel Raymond Lachica at Dennis Nolasco na umano'y humawak doon sa pondo. Sila po yung security officers ni VP Sara na tumanggap umano ng confidential funds mula nga doon sa disbursing o special disbursing officers ng OVP at DepEd. Gusto rin pong ipatawag ng prosekusyon na bilang testigo yung ilang opisyal ng DepEd at OVP at maging yung mga naging tagapagsalita ng BICE na sina Attorney Reynold Monsayak at Attorney Michael Powa. At ilan pa nga po doon sa nakita nating nasa listahan ng prosekusyon ay si Sheriff Abe Andres. Jiggy, kung maalala po ninyo, siya yung sinapak ni VP Sara noong 2011 sa isang demolition sa Davao City. Siya rin yung testigo ng prosekusyon at para nga doon sa patunayan yung umano'y tendency
to inflict violence ni VP Sara. Sa ilalim naman po yan ng article na grave threat o yung pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos at ng First Family. At kasama rin po doon sa ipatatawag ng prosekusyon sina dating Senator Antonio Trillanes at dating Ombudsman Melchor Carandang. Para naman ito doon sa Article 2 na tungkol nga po doon sa umano'y unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng bise, gayon din sa bank transactions ng bise at ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Jiggy. At Marian, tutol ang kampo ni VP Sara na isama bilang ebidensya ang mga salin ng bise bago ang taong 2022. Ano ang reaksyon dito ng prosekusyon? Ako, Jiggy, they disagree with that argument po ng defense team para po kay House the Prosecutor Jervy Luistro at House Prosecutor si Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Kailangan po nilang maipresenta, mailahad, maipakita itong mga ebidensya prior 2022 bago po maging impeachable official itong si VP Sara at naging vice-presidente nga. Ito'y para masuportahan itong kanilang mga inilatag na accusations or allegation doon sa 2022 onwards. Dito po, tulad nung pinakita nga dyan sa salin, kailangan kasi nila magkaroon ng baseline kung ano lamang yung idineklara ng vice mula 2007 na naging public servant siya hanggang bago po mag-2022, bago siya maging vice-presidente, para makita kung truthful ba, kung tama ba, factual, or tama ba yung pagpapakita, naging honest ba ang vice doon sa mga inilatag niya, dineklara niya assets, liabilities, and net worth sa kanyang sal. And dito rin nila makapapakita kung kailangan din kasi nabanggit doon yung AMLAC records, yung bank transactions na kung saan makikita na may mga hindi idineklarang cash on bank ang bise mula pa noon maging public servant siya hanggang ngayong VP na siya. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Ngayong araw dapat magtatapos ang impeachment pre-trial conference kay VP Sara. Hiniling ng prosekusyon na markahan bilang ebidensyang BIR box na naglalaman ng tax records ng bise. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Bañas. Mean, tapos sabay itong pre-trial conference at anong susunod na proseso? Jiggy, sakto itong live ko sa'yo ngayong hapon dahil 5:35 p.m. ay dineklarang tapos na itong pre-trial conference o yung pagmamarka ng mga ebidensya o ng mga dokumento na posible at pwedeng gamiting ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At hinihintay na lamang na lumabas yung kampo ng defense at prosecution para sana makakuha tayo ng interview kung nakikita nyo sa aking likuran. So nakabantay na yung ating mga kapatid na mga reporters din para makakuha ng interview. But anyway, ang sabi sa atin ng Clerk of Court na si Attorney Renato Bantug, pagkatapos nga or ngayong tapos na itong pre-trial conference ay maghahanda na ang opisina ng Clerk of Court para doon sa drafting naman nung tinatawag na pre-trial order na posibleng ilabas ng Lunes o Martes sa susunod na linggo. Jiggy, kung maalala mo, doon sa original na kalendaryo ng impeachment court, dapat ngayong araw, June 25 yan, ilalabas yung pre-trial order. So medyo na-delay lang ng ilang days but they're hoping they're gonna release it by next week, Monday or Tuesday. So ano ba yung pre-trial order? Basically, nilalaman yan ay summation ng buong pre-trial conference, yung roadmap o yung direksyon na tatahakin ng mismong pagilitis at yung mismong schedule. At ayon daw sa projection, Jiggy, ng prosecution at defense teams, posibleng umabot ng 92 trial days. Yan daw ang kakailanganing dami ng araw para mapresenta lahat ng witness at lahat ng ebidensya kasama ng pag-cross-examine ng depensa sa mga witness para sa buong impeachment trial. Again, para lamang sa kaalaman ng ating mga kapatid, 92 trial days, pero so far, ang schedule na alam natin before yung State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos ay 3 araw lamang kada linggo magkakaroon ng trial, which is from Monday to Wednesday, 2 p.m. onwards. Narito ang bahagi ng pahayag ng Clerk of Court na si Attorney Renato Bantug. The prosecution initially stated that it will take them 62 trial days to finish the completion of their presentation of evidence. And the defense said that it will take them 30 trial days. If you add 62 and 30, that's 92 trial dates, presentation period. That's their projection. That's their projection of the trial days that they need in order to complete the presentation.
At mayan, so binibilang ko, no, kung 92 trial days, mga bandang September, sinasabi ni Sec. Gen. Bantug ay tapos na ito. At dito ba sa July 6 ay masisimulan to ng on time at dadalawa raw ba si VP Sara? So far, Jiggy, mukhang on track na talagang magsisimula itong impeachment trial ni VP Sara Duterte sa July 6. So pag-usapan natin, ano ba ang possible scenario sa unang araw ng impeachment trial? Ang sinasabi ng Clerk of Court na si Attorney Bantug, ang possible scenario based doon sa nakaraang impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona ay pwedeng ang mangyari sa unang araw ay opening statements lamang, both camps, public and private prosecutors, and then the defense camp. Pero natanong natin kayo ng prosekusyon at sinasabi ni House Prosecutor Terry Ridon, handa sila na maglabas ng witness kung kinakailangan sa day 1 pa lamang yan. Pero syempre, natanong din natin yung defense team, haharap ba si Vice President Sara Duterte or under what circumstance inaasahang dumating at humarap sa impeachment court? Narito ang sagot ni Attorney Michael Powa, ang spokesperson ng defense team. Will be part of the legal strategy, which obviously we will not disclose. But in case kailangan, that will be upon the advice of counsel, which is the defense. No, but pag kinakailangan, bakit naman hindi siya haharap, diba? Kasi parati nating sinasabi na hindi humaharap si Vice President. But what we're doing now is pagharap sa mga alegasyon. At dito sa BIR box na nais pabuksan ng House Prosecutors, ano nangyari kanina, Mayan? Jiggy, kasi yung manifestation na ipinasa ng prosekusyon kahapon lang yan. So ang update sa atin ni Attorney Bantug kanina, ang nangyayari pa lang ay naipaabot na yung manifestation o yung request ng prosekusyon na pabuksan yung BIR box sa mga senator judge. But up until this time, walang naging malinaw o walang desisyon yung impeachment court kung pabubuksan ba or papayagang buksan yung BIR box na yan. So bago natapos yung pre-trial conference, nakausap nga natin si House Prosecutor Terry Ridon at sabi niya, though kailangan nating tanungin kung nangyari ngayon. Pero kanina sabi nila, igigiit nila na kung hindi mabubuksan yung BIR box ay pamarkahan at least the box itself, yung selyadong box. Dahil sigurado naman daw sila na ang laman yan ay tax records ni VP Sara at ng kanyang asawang si Attorney Manscarpio. Naniniwala sila House Prosecutor doon na mahalaga na mamarkahan at mai-offer as evidence itong laman ng BIR box dahil dyan daw makikita yung yaman at yung assets ni VP Sara Duterte. Narito ang bahagi ng pahayag ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon. Katapat po nito yung SALN ng pangalawang Pangulo from 2007 to 2024. So ibabangga po yung net worth in 2024 at 88.5 million. Doon po sa income net of taxes. Doon po sa kanya pong BIR documents. At ibabangga po ito doon sa mga AMLC reports and bank accounts which will be opened during trial proper. Mayan, anong sagot dito ng defense team at impeachment court? Paulit-ulit natin tinanong kanina, Jiggy, ano ang posisyon ng defense team dito sa hiling na pabuksan yung BIR box pero hindi talaga natin mapiga. Si Attorney Michael Powa, sabi niya ayaw niyang i-preempt yung magiging posisyon nila. Anyway, bukas daw sila nakatakdang mag-submit ng komento sa impeachment court. Pero kung tutuusin, Jiggy, hindi sila nire-require ng impeachment court na mag-submit ng komento dyan sa manifestation o sa hiling na pabuksan yung BIR box. Pero minabuti daw ng defense team na magbigay pa rin ng komento na bahala na yung impeachment court na mag-appreciate nung kung ano man yung sasabihin o posisyon nila dyan. Habang, yun nga, ang sinasabi, hihintayin na lamang kung ano magiging posisyon dyan pagdating mismo nung trial proper. Pero ang sinasabi ni Attorney Bantug, ayaw niyang pangunahan kung ano ang magiging desisyon ng senator judges. At the end of the day, Jiggy, ang impeachment court ang tanging may kapangyarihang magdesisyon kung pabubuksan yung BIR box na yan at ang pinakamahalaga, kung papayagan nilang gamitin na ebidensya yan sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sige. At ito nga binabanggit ni Congressman Ridon na dapat isama yung SALN ay anong reaksyon dito ng defense team? Basta ang paninindigan, Jiggy, ng defense team dyan, dapat sa impeachment trial, limitado doon sa panahon na naging impeachable officer na
si VP Sara Duterte. So they're talking about 2022 onwards. Pero pag pakikinggan mo kasi ang sinasabi ng prosecution, mahalaga sa kanila itong tax records na ito dahil makikita yung flow of wealth at yung kung paano na-earn yung assets simula year 2007. So dyan pa lang mukhang nakikita natin hindi nagkakatugma at nagkakasundo sa argumento ang prosecution at depensa. Dahil for prosecution, gusto nila earlier than 2022 masakop sa impeachment trial. Pero ang sinasabi ngayon ng defense, hindi pwede. Kailangan 2022 onwards lang ang usapan natin pagdating sa mismong pagilitis kasi doon lang sa panahon na yon naging impeachable officer si VP Sara dahil doon lang sa panahon na yon umupo siya bilang vice-presidente. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Michael Powa, ang spokesperson ng defense team. Ang taklaw ng impeachable offenses ay yung offenses lamang na allegedly nangyari o nasagawa while the public official is occupying an impeachable office. Okay. So dapat itong mga ganitong bagay, yung mga paratang, involves acts kung saan impeachable officer na po yung respondent. Okay, so Jiggy, yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mian Los Baños, live mula sa Senado. Susunod, mga namaril sa paaralan sa Tacloban may target na itumba base sa investigasyon. At mga patutsada ni Senator Cayetano laban sa administrasyon, sinagot ng palasyo. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. May target umanong itumbang dalawang minor de edad na namaril sa paaralan sa Tacloban. Yan ang lumabas sa investigasyon ng mga otoridad. Live mula sa Camp Crame, nangunguna sa balita si mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, kasama ba sa mga biktima ang umano'y target ng mga minor de edad na suspect? Jiggy, ayon sa Eastern Visayas Police, hindi natunton ng dalawang sospek ang kanilang target. Base sa salaysay ng isang testigo, pagdating ng mga sospek sa koridor ng paaralan, sinilip ng 15 anyos na si alias Rod ang lugar pero wala doon ang kanilang hinahanap. Nang hindi raw matunton ang target, basta-basta na lang daw na maril sa mga bintana ang dalawa. Hindi na nagbigay ng detalye ang pulisya kung sino ang target at kung may kinalaman ito sa munoy bullying na isa sa tinitignang motibo ng krimen. Jiggy? Jazz, kumusta ang lagay ng mga sugatang biktima? Nabibigyan ba sila ng sapat na tulong? Jiggy, patuloy pa rin nagpapagaling sa ospital ang 12 sugatang biktima. Sa huling tala ng mga otoridad, 15 ang sugatan sa pamamaril habang may 5 pang sugatan o napilayan habang lumilikas. Isa sa mga biktima ang 15 anyos na si Mary Joy na nagkaroon ng fracture sa paa dahil sa tama ng bala. Nagkatrauma raw ang dalagita ayon sa kanyang nanay. Ang isa pang biktimang grade 9 student dinala sa ICU ng tamaan ng bala sa ilalim ng pusod na tumagos sa tagiliran. Ayon sa ama ng biktima na si Tatay Erwin, bubuti na raw ang lagay nito at nakakausap na. Hiling ng mga magulang ng mga biktima na mapanagot ang mga sangkot. Narito ang kanilang pahayag. Mapanggol kami sa ring panustisya na hinabo na kauligod na akong gihapon kung baga mapriso yung may sala. Hirap bilang tatay. Kahit sino naman tatay, talagang nahirapan ka. Hindi mo matatanggap. Pagka alam mo yung bata na nasa magandang kalagayan dahil pumapasok, malalaman mo na lang ikaganyan na. At just nais pa imbisigan ng Kongreso ito nangyaring pamamaril, anong pakay ng pagdinig? Jiggy, naghain nga ng resolusyon ng ilang kongresista para imbestigahan ng iba't ibang komite sa Kamara ang pamamaril sa Tacloban City. Sa July 1 naman, magsasagawa ng pagdinig ang Senado. Pangungunahan ito ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality ang Senate inquiry. Ang mga pagdinig sa Kongreso, Jiggy, ay in aid of legislation.
Sa investigasyon, isasagawa ng mga komite ng Kamara at Senado, tinitignan kung may kailangang amyendahan sa mga kasalukuyang batas na may kaugnayan sa issue. Yan muna ang latest. Balik sa UJG. Yan ang ulat ni Jazz Paredes live mula sa Camp Crame. Bumueltang Malacanang sa mga birada ni Senator Alan Peter Cayetano. Kabilang ang payag nito na ginagawang pantakip sa isyu ng korupsyon, ang impeachment ni VP Sara. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Marcel, ang tugon ng palasyo sa mga payag ni Senator Cayetano? Alam mo, Gigi, simple lang ang tanong ni Palace Press Officer Claire Castro. Sino bang nagsabi kay dating Senate President Alan Peter Cayetano na ang tinututukan ng pansin ngayon ng administrasyon ay ang impeachment trial lamang ni Vice President Sara Duterte? Sabi ni Yusek Claire Castro, kapag nga daw nagkakaroon ng pagpupulong itong si Pangulong Bongbong Marcos kasama yung kanyang mga gabinete, di minsan hindi daw napapag-usapan itong tungkol sa impeachment. Total, mahilig naman daw mag-Facebook Live itong si Senador Cayetano. Ang suggestion nitong si Yusek Castro, di mas maigi gamitin na rin niya yung social media para matingnan kung ano-ano nga ba yung mga hakbang na ginagawa ngayon ng gobyerno para mapanagot kung sino man ang dapat managot dito sa issue ng korupsyon. Pakinggan natin ang sinabi ni Yusek Claire Castro. So saan po kaya hinuhugot ng dating Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kwento? Siguro sa susunod po, tanungin nyo, kaya lang puro Facebook yata po siya, no? Siguro pagka nagkaroon ng pagkakataon, tanungin siya, saan niya kinukuha yung mga kwento niya? At Maricel, sinabi rin ni Senator Cayetano na sunod-sunuran si Kiko Aquino D. sa palasyo na magsampay ito ng reklamo laban sa kanya. Ano nga sagot dyan ng Malacanang? Gigi, ang sabi dyan ni Palace Press Officer Claire Castro, malinaw naman daw na hindi maka-BBM etong si Kiko Aquino D. Madalas nga daw binabatikos pa nito ang administrasyon. And malamang nga daw kaya sinampahan ng grupo nito ng kaso etong si Senator Alan Peter Cayetano dahil isa nga siyang Aquino. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Yusek Claire Castro. Mapabanggit natin si Mr. Kiko D. Aquino ay hindi po siya PBBM. Isa po siyang madalas mag-criticize sa gobyerno. Kaya muli, ang sinasabi ni Senator Alan Cayetano ay puro pang iintriga. Walang basihan, walang pinanghuhugutan. At Maricel, sa ibang usapin, ano ang aksyon ng Malacanang sa nangyaring pamamaril sa Tacloban? Gigi, una sa lahat, ang sinasabi ng Malacanang, heartbroken daw etong si Pangulong Bongbong Marcos nang mabalitaan yung insidente na nangyari sa isang paaralan dyan sa Tacloban, lalo na't 2 menor de edad yung nasangkot doon sa barilan at mga inosenteng bata rin daw yung mga naging biktima. Malinaw daw ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga concerned agencies, alamin ang punot dulo nitong nangyaring insidente ng barilan. Bukod daw doon sa anggulo na baka nga naapektuhan heavily ng mga violence doon sa mga online gaming app na kinahuhumalingan nitong mga na-involve na mga kabataan. Dapat daw alamin din kung ano-ano yung mga hakbang na pwedeng magawa para hindi na nga raw ito maulit. Ang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos o ng Malacanang ay bukas sila doon sa muling pag-aaral kung dapat nga bang amyendahan itong Juvenile Justice and Welfare Act at ibaba yung edad ng pwedeng maharap sa criminal liability. Pero inulat ni Yusek Castro kanina na nakadepende pa rin ito doon sa versyon ng mga mambabatas na ibibigay kay Pangulong Bongbong Marcos kung katanggap-tanggap nga ba yung magiging versyon ng pag-amyenda dito sa nasabing batas. Ang malinaw daw na hindi katanggap-tanggap ay itong nangyayaring karahasan involving yung ating mga menor de edad. Pakinggan natin ang sinabi ni Yusek Claire Castro. Noong nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen, kayang magplanong gumawa ng krimen, at mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima. Mas maganda po ngayon na mapakita talaga natin kung paano ba natin inaalagaan ang ating mga kabataan at hindi po siguro nararapat na isang tabi
o hindi pansinin ang mga ganitong pangyayari. Ipinag-uutos po ng Pangulo ang lahat ng dapat na gawin ng mga concerned agencies para po maiwasan ang mga ganitong klaseng kaharasan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Senators Cayetano Marcoleta at umano'y bagman Zaldico dinemanda ni Trillanes. At 14 anyos na namaril sa paaralan, hindi lusot sa pananagutan. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Inireklamo ng cyber libel ni dating Senador Antonio Trillanes sina Senator Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta. Damay din pati ang umano'y bagman ni Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, saan nag-ugat itong cyber libel case? Jiggy, kaugnay yan sa isinagawang pagdinig ng Cayetano Block tungkol sa flood control scandal noong June 4. Kung babalikan natin, Jiggy, June 4 ng pangunahan ni na Senator Alan Peter Cayetano at Senator Rodante Marcoleta, itong hearing Gate Trillanes, hindi otorisado ang nangyaring pagdinig dahil bago ito ay idineklara na ng Gatchalian Block na bakante na ang lahat ng committee chairmanships noong June 3. Yan ay matapos silang makabuo ng quorum ng 12 senador. Ayon kay Trillanes, wala ng parliamentary immunity sina Cayetano at Marcoleta dahil hindi sila ang legal na miyembro ng Blue Ribbon Committee na siyang nag-iimbestiga sa issue. Bukod sa dalawang senador, sinampahan din ni Trillanes ng parehong reklamong cyber libel ang mga umano'y bagman ni Zaldico. Sila ang nagsilbing resource persons sa isignawang pagdinig ng Cayetano Block. Dito nila idinawit si Trillanes. Anila nakatanggap din umano ng mali-maletang pera ang dating senador para sa investigasyon umano ng ICC sa war on drugs. Inireklamo na noon ni Trillanes ang mga bagmen noong Marso nang unang beses siyang idawit ng mga ito sa kickback scheme. Muli ring itinanggi ni Trillanes ang mga paratang. Narito ang pahayag ni Trillanes. Ang nature po ng cyber libel is bawat okasyon mo na sinasabi yung kasinungalingan na yon ay one count. Okay? Ngayon na it's up to the judge kung i-consolidate nila ito, pero multiple counts na yung ginawa nila. Camille, may update ba sa tinaguriang BGC Boys na inaakusahan naman ng tax evasion? Jiggy, magsasampa raw ang Bureau of Internal Revenue ng 44 na kasong tax evasion laban nga sa tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys. Yan yung mga dating DPWH Bulacan 1st District Engineers na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Natuklasan ng BIR sa kanilang investigasyon na may malalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga kita na idineklara ng BGC Boys at kanilang aktual na gastusin at mga ari-arian. Jiggy. At may update ka rin sa kaso ni Senator Jinggoy, Camille. Yes, Jiggy, hindi nga pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division itong hiling ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada na i-consolidate o pagsamahin sa iisang division ang tatlong kasong isinampa laban sa kanya. Yan ay para sa 2 counts of graft at plunder kaugnay na pagkakadawit sa umano'y kickback scheme sa flood control scandal. Bagay na hindi sinang-ayunan ng prosekusyon dahil hindi mabibigyan ng kahalagahan ang mabigat na kasong plunder. Ayon sa korte, walang basihan para pag-isahin ang kasong graft at plunder dahil magkaibang transaksyon ang pinag-uusapan o pinagbabasehan nga dito sa kaso. Ginawa raw ang pag-raffle ng mga kaso sa division para nga matiyak na magiging patas ang pagdinig sa mga kaso. Hindi rin daw mapapabilis ang pagresolba sa kaso kung pagsasamahin sa iisang division. Jiggy, sa June 30, magsisimula ang pre-trial ng 2nd Division para yan sa kasong graft laban kina Estrada, Bonoan at iba pa nga dating DPWH official. Sa parehong petsa rin
ang arraignment ng 5th Division para naman yan sa kasong plunder. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. May pananagutan pa rin ng 14 anyos sa sospek sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban. Yan ang nilinaw ng Juvenile Justice and Welfare Council. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si JC Cosico. JC, paano mapapanagot itong 14 anyos gayong hindi nga siya pwedeng kasuhan sa ilalim ng batas? Jiggy, ay nga sa JJWC, daraan pa rin siya dito sa intervention programs ng gobyerno. Kung ano yan, depende raw kung gaano kabigat yung kanyang offense. Kung serious offense, possible daw na kunin ng Estado yung parental authority ng bata and then adalin siya dito sa isang rehab facility o kaya po sa bahay pag-asa kung saan limited itong kanyang galaw. Sa pamamagitan daw niyan, may ensure na meron pa rin accountability at justice para sa mga biktima. Narito ang kanilang pahayaga. Kailangan siyang mag-undergo ng intensive program para sa kanyang accountability, para masiguradong hindi niya na ito uulitin. So doon, wala siyang kalayaan. Kukunin yung kalayaan niya. Hindi siya basta-basta makauwi. Limitado yung yung visitation, limitado siya sa kanyang galaw. Hindi siya pwedeng pabayaan kasi kailangan may disiplinang mangyayari. At JC, sa ngayon ay nasa na itong dalawang minor de edad? Jiggy, sa ngayon nga ay they are under the custody of the DSWD, partikular dyan sa Regional Rehabilitation Center for Youth sa Leyte. Ayon po doon sa grupo, sa ngayon, they are now in separate rooms at hindi rin sila pwede makipaghalubilo doon sa mga other na mga bata dyan sa facility dahil kailangan pa rin nilang mag-undergo ng psychological assessment. Sa ngayon ay hindi pa rin nakikita ng ahensya na bullying po yung dahilan kung bakit nagawa nila itong krimen. Narito po muli ang JJWC. We're not using the word isolated. Oo, kasi hindi naman sila binabartolina. Oo, pero mag-isa po sila sa isa room nila at hindi pa po sila pwedeng makipag-usap sa ibang mga bata. At sa yung dalawa hindi po sila pwedeng mag-usap. Psychological assessment para tingnan talaga kung ano yung naging dahilan, bakit nangyari yung napakalungkot at karumal-dumal yung krimen na nangyari dun sa Tacloban. At JC, ano ang sinasabi ng mga otoridad dito sa mga magulang? Meron din bang pananagutan itong mga magulang ng suspect? Jiggy, nakausap na nga raw ng JJWC itong mga magulang ng dalawang minor de edad na suspect, no? At sa ngayon nga daw ay in shock sila kung paano nagawa nitong mga batang ito itong krimen at they also underwent dito sa psychological assessment at maaari nga silang mapanagot kung mapatunayan nga may negligence sa bahagi nila, Jiggy. At may pag-aaral ba ang JJWC kung bakit nakakagawa ng krimen ang mga minor de edad? Halimbawa kasi yung base doon sa video na lumabas, yung nung nahuli nung taong bayan, yung 14 anyos, talagang yung pantalon pa lang niya, statement na yun. Tactical pants at saka parang naka-military boots yung kanyang forma. Yung isa naman naka-military cut ng buhok. So parang may sinasabi talaga itong, kumbaga may statement na agad dun pa lang sa itsura nitong mga ito. Pero may pag-aaral ba na mas malalim itong JJWC? Yes, Jiggy. Meron silang binabanggit na iba't ibang dahilan kung bakit nga nakakagawa ng krimen itong mga bata. Kabilang nga dyan itong poverty o itong kahirapan. No? At i-add ko rin, Jiggy, no, yung kakulangan sa paggabay ng mga magulang, pati yung kawalan na kakayahan na kontrolin ang negatibong emosyon tulad ng galit at isa rin daw na dahilan ay ang negative na impluensya ng social media. At base rin daw dito sa datos mula sa Philippine National Police, no, karamihan doon sa children in conflict with the law ay nasa edad 16 to 17 years old at kabilang nga doon sa mga krimen kung saan involved sila itong rape, murder, parricide, infanticide at kidnapping with serious illegal detention. Jiggy. Yung sa pagbaba ng edad para sa criminal liability, ano ang stand dito ng Welfare Council?
Jiggy, bukas naman daw sa discussion as to this issue ang JJWC pero iginiit nila na hindi ito ang solusyon. Ang mas dapat daw natutukan ay kung paano nagagawa nga ng mga bata itong mga ganitong krimen. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni JC Cosico live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Senator Cayetano sinita ng bunsong kapatid na si Lino Cayetano. Huwag kay bibitiw, dapat una sa lahat. Pahabol mga kapatid, may pa-shoutout ulit si Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang followers at bashers sa Facebook Live. Hirit tuloy ng netizens, senator to vlogger ang atake ng dating Senate President. May nagsabing parang nagla-live selling na naman daw si Cayetano. Banat pa ng isang netizen, move on na. Resback naman ang mga taga-suporta ng senador, inggit lang ang basher sa kanya. Maraming araw silang natututunan kay Cayetano. Sa kanyang FB Live kahapon, muling nagpasaring si Cayetano kay Senador Ping Lacson. Pinagtatakpan umano ni Lacson ang katotohanan sa flood control scandal. So kung gusto niyo ng pampaputi, punta kayo kay Senator Lacson kasi magaling mag-whitewash. Wala pang sagot si Lacson sa payag na yan ni Cayetano. Samantala, inawat naman ni PTV General Manager Lino Cayetano ang kanyang kuya. Patungkol naman ito sa birada ni Senator Alan laban kay Tindig Pilipinas Convener Kiko Aquino D na nagsampa ng reklamo laban sa kanya kaugnay sa pagtakas ni Senador De La Rosa. Just remember who you are, Kiko. Diba? Kiko D ka eh. Aquino ka, hindi ka Kiko D. Marcos. Diba? So don't get instructions from the administration. Sinabi yan ni Senator Alan kahapon kasabay ng death anniversary ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Kaya napapost sa Instagram si GM Lino ng mensahe sa kanyang kuya. Tama na Alan ang panawagan niya. Nagsorry din si GM Lino sa pamilya Aquino. Kami ang inyong mga kapatid sa balitan at public service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.